Late ng gabi nang kami makaalis ng Hong Kong at late pa kami sa pila kaya hindi na tayo nakapag-video. So ito na lang yung na-i-video ko kung saan i-flex namin ang aming naging breakfast. So napakasarap ng aming breakfast at lagi naman kami enjoy sa mga pagkain na piniprepare dito sa loob ng airplane. So busog na kayo at unlimited coffee pa. So ayan, at kami ay nabusog. Happy tummy na naman ang bawat isa at heto na nga at nakita ko na nag-uumaga na at malapit na kami ditong maglanding dito sa Israel. Hanggang hindi nakakalanding ang airplane, syempre ibang iba pa din yung pakiramdam mo na yung usal mo, yung pagdarasal mo na maging okay ang lahat. So talagang palagi tayong sa Panginoon na tumatawag at heto na nga at makikita nyo naman na palanding na ang eroplano na aming sinasakyan at ito na yung sobrang panalangin namin at ito na yung feeling na napakasaya sapagkat nakalanding na ang eroplano na kami ay safe at malayo sa anumang uri na ng kapahamakan. Alam niyo ba mga tao na nakasakay sa airplane pag kalanding ay nagbibigay ng maraming palakpak para sa piloto na papasalamat na kung saan ay naging maayos ang aming pagbabiyahe. Ba talaga sa Pilipinas, pagkalanding ng airplane, may luha, iyakan at sigaw. Praise and thanks you, Lord. And we pray to you, Lord, please continue to take good care of us as we continue to work here in Israel. That we can continue to support our love. Ayan Iwan na si Chang. Ang masasabi ko lang sa lahat ay palagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon kung ano man ang nangyayari sa ating buhay. Ito man ay mahirap, ito may kabiguan, ito may kagalakan. Ayun yung aming sinakyan. Patay Pacific. Sa haba ng aming biyahe na almost 11 hours, dito mo mararamdaman talaga yung sobrang pagod at dito mo rin mapipil yung lungkot kasi ramdam mo na napakalayo mo na naman sa iyong pamilya at halo-halong emosyon, masaya dahil safe kaming nakalanding at muli na namang bubuo ng pangarap para sa pamilya at para sa mga mahal natin sa buhay. Ganito nga pala kalawak, kaganda, kalinis sa loob ng airport ng Israel. Lawak nga ng airport ng Israel ay meron itong 3 terminal at may mga bases to regional cities. Sa part naman na ito na andito yung security checkpoint na kung saan ay talagang kakabahan ka pa rin kasi ang Israel ay hindi basta-basta dito yung security nila pagdating sa mga bagong dating lalo na't galing sa iba-ibang bansa. Dito na kami nakahinga dahil nakalusot na kami sa security checkpoint at andito na tayo sa baggage area na kung saan hahanapin na natin yung ating mga maleta, mga dala. Saglit! Ba to? Oo. Nakuha ko na nga yung mga maleta namin at sinecheck na lang namin kung kompleto na lahat ng mga maleta at ito na nga at kami ay ready na lumabas. Ito yung lugar na napakasaya ng lahat sapagkat makikita mo na yung mga nagdadatingan mong mga mahal sa buhay at sa part naman namin ay kabaligtaran kasi nga ang nararamdaman namin ay walang nang sasalubong sa amin dito. Kanya-kanya na naman kami nga sikap sa buhay at pag nagkasakit ka dito sa abroad ay kailangan laksan ang loob kasi walang mag-aalaga sa iyo kundi ang iyong sarili. Ano pa nga bang magagawa? Di back to work. So nakita niyo kung gaano kaganda ang airport ng Israel at andito na nga kami mismo sa labasan na kung saan ay papunta naman kami dun sa parking area na kung saan ay may naghihintay sa amin na nirent namin na doon kami sasakay pauwi sa aming apartment. Ito yung senaryo ng mga OFW na balik trabaho abroad na kung saan ay wala na namang maayos na tulog sa mga gabing magdaraan at mapipil mo na lumuluha ka na lang dahil naalala mo yung kalungkutan ng inyong paghihiwalay ng inyong mga anak, ng inyong asawa at mahal sa buhay. Palakat na. Kalungkot. Ay.
Israel. Biglang lungkot ng paligid. Chika, Ah, ang hirap itulak nitong malito. ayan na ang aking boy. Miss you so much, my bike. Sa mga nakarelate at nakapanood ng video na ito hanggang dulo, thank you very much po and have a nice day and pakicomment na and like na din.